Hearts Day. Okay, nag-celebrate pa kayo ng inyong araw ng mga puso. Okay. So, ang pray muna tayo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Ikaw aming Diyos noong ngayon at magpakailanman na hindi nagbabago. Tinataas ka namin sa mga oras na ito, Panginoon, at puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan at ng iyong pagpapala. Pagpalain mo ang lahat na narito, at also dalangin namin ang Banal na Espiritu Santo ay tumilos sa aming kalagitnaan at tumimo sa aming puso't isipan anuman ang mensahe na ipagkakaroon sa aming Panginoon. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ngayong umaga, ito po yung pamagat ng aking message about the greatest expression of God's love, no? At nabasa na nga kanina, bilang tao, bilang mag-asawa, lalaki, babae, ano yung expression mo sa iyong asawang lalaki o sa iyong asawang babae? May mga, pag sinabi expression, pagkilala o pagpahayag, di ba? So, husband and wife, and then children to parents, how we express our love for them. Amen ba? So, tayo nakakaalam niyan. Kaya minsan, ang mga magulang natin, pinalaki tayo ng ating mga magulang. At itong si mga anak, napakatitigas ng ulo. Nasasaktan ang magulang, di ba? Alam ba ninyo na yung ginagawa, hindi ikaw, kung sino man, wala akong pinatatamaan, kundi sa karanasan lang natin, itong anak, napakatigas ng ulo, drug addict pa siya, kung ano-ano, pagdating sa bahay, magnanakaw pa para makabili ng bawal na gamot. Itong magulang, kawawa naman, kasi hindi alam ng anak na mahal naman siya ng kanyang magulang. Amen ba? Amen. Ito naman ng mga anak, hindi niya naiisip, hindi niya nakikita kung paano ang kanyang mga magulang ay punong-puno ng pagmamahal sa kanyang anak. Amen? Amen. At higit sa lahat, ito na nga, itong ating the greatest expression of God's love. Alam niyo, napakapalad natin na mga tayo, we Christian are so blessed because we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, because the greatest God's love is no other than our Lord Jesus Christ. Ang expression ng Father in heaven ay through Jesus Christ. Pumunta dito sa lupa, patayin, wasakin, kung ano-anong pinagagawa ng tao. Samantala, ang expression ng Ama na nasa langit sa kanyang pag-ibig, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? And we are so blessed and we're so lucky because we accept Him as our Lord and Savior. So tayo, ano naman ang ating expression sa ating Panginoong Jesus? Ang iba nagbabackslide. Wala lang, hindi lang nasagot ang kanyang problema, hindi lang nasagot ang kanyang needs. Eto na, ayaw ko muna dyan kasi wala naman ako napapala. Ako pa ang nakumulan. Tama ba? Pero hindi dapat niya na katwiran ng isang mananampalataya. Kasi, we came to church because we express our love to our Jesus Christ. Amen. Ito lang ating awitan na yung umaga. Tuwa ako eh. Yung expression ng ating, gesture ba yun? I'm so happy and I'm so glad because we express our praise and worship to our God. Amen? Amen. Thank you, Pastor. Hallelujah. Grabe talaga si Lord pag mag-express ng pag-ibig sa atin. And that is our Lord Jesus Christ. At grabe din naman tayo kung talagang totoo yung ating expression ng pag-ibig sa Lord. True worship pala and praise and worship, atin na pong pina-express ang ating love sa Kanya. Amen. Amen. Nung ako'y bago pa, hindi ko may taas ang aking kamay sa praise and worship, no? Bakit na,
sabi lang ano sa gilid, taas ng kaya. Hindi ko mataas-taas yan kasi nahiya ako. Pero kapag tumatagal, wala naman sabi sa akin, tumaas na yung kamay mo, kundi ako na mismo ang nagtaas. Because the love of God is in my heart already. Amen? So I have to express my love to God through worship, through praise and worship Him. And this time, pag-aralan natin ngayon ito. Now, sa next, the greatest expression of God's love. In 1 Corinthians 13, verse 13, sabi dito, and now, these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Love talaga ang pinakadakila. Amen? Love talaga. Tapos pagdating sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So dito sa the greatest of this love is none other than our Lord Jesus Christ. Dahil siya ang mag-perform. He will perform, God the Father sent His Son to perform, to do His job for us, for our salvation. Amen? Amen. At dito walang kinikilala ang Panginoon, walang pinipili kahit ano ang tribo. Kahit ano pang tribo meron tayo. Pag tinanggap, lahat yan ay binigay ng Diyos. Lahat yan ay sakop ng Panginoon. Mga tribo all over the world. He gave His love through Jesus Christ for us. Only for those who want to be saved. And only to those who want to accept Christ as our Lord and Savior. Okay, so ang pinaka-buod dito, the greatest of this love is our Lord Jesus Christ, the Son, and believes in Him shall not perish but have eternal life. Alam niyo ang ating Father in Heaven, sabi nga, for God so loved the world. Ano ba yung world dito? Asang katauhan, no? Sabi dito sa sang katauhan. The word means mga tao. Okay. He gave His one and only Son. And whoever believes, tingnan mo, may pangako pa ang Panginoon. Amen. May pangako si Lord. May promise si Lord na kung ikaw ay manampalataya sa Kanya, hindi ka mapapahamak. Kundi ang napakagandang pangako ng Lord ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Sino gusto pumunta sa impyerno? Taas ang mga kamay. Alaman niyo kung anong description ng impyerno? Siguro nakikita niyo sa Facebook. Mas grabe nila talaga doon sa totoong impyerno. Yung nakikita natin sa Facebook na mga nasusunog, na may mga apoy, ano lang yan, pakita. Pero grabe ang totoong hell, di ba? So, ayaw natin pumunta doon. Kaya ako nag-decide. Sa dami kong kasalanan, naisip ko, dalawa lang pupuntahan ng tao. Langit at impyerno. Doon pa lang sa nakikita ko, yung lang nakikita ko, natakot na ako. Kaya nag-decide ako na kahit ako Christian, may mga kalumuhan pa rin akong ginagawa. Nag-decide talaga ako na, Lord, patawarin mo ako, Lord, ayaw pumunta sa impyerno. Gusto niyo pumunta sa impyerno? Alam mo ba, tayo mga Kristiyano, marami pa rin tayong mga pagkukulang. Amen? That's why we have to decide. No, dalawa lang pipiliin natin. Heaven and earth. So, all of us decided to go to heaven. At pag nag-decide ka na to go to heaven, huwag mong pabayaan ang iyong spiritual life. Huwag mong pabayaan ang iyong prayer life. Amen? Kasi ang prayer natin, ang siyang pagkain ng ating food of our soul at narinig tayo ng Panginoon para tayo ay tulungan sa ating kaligtasan. Huwag mong sabihin na, oh, born again na ako ngayon. Tapos, mabanjing-banjing ka na. No, my brothers and sisters. Once we become born again, we have to do what God is telling us. To do what God is, ano man gusto niya ipagawa sa atin at yung sinasabi niya sa atin. Hallelujah.
So this is the expression of God's love through our Lord Jesus Christ. Okay. Meron akong ginawa dito. Sabi doon sa tatlong the three remain, faith, hope, and love. But the greatest is love. Ayan, mayroon. May puso, may angkor, ano ba yun sa Tagalog? Angkla, at may cross. Dito sabi ka dito, ang cross daw, literally, mayroon dalawang interesting lines. Itong cross nito, kung tanggalin mo yan, dalawang lines lang yan. Parang stick ko yan, nakatapay yan, di ba? Pero nung pinag-join ito, pinagsama, naging become one. Amen? Once we accept our Lord Jesus Christ, we become His family. Kasi separated tayo. Ang relationship natin sa Lord ay separated tayo. Pero once na tinanggap natin si Jesus Christ, ito yung simbolo ng ating Panginoon Jesus. Once that we become one in Him, mag-praise the Lord tayo, pasalamat tayo dahil kasama tayo sa Kanyang pamilya. For God, ano sabi doon? John 1:12, ano yun? John 1:12, as many as receive Him, to them give the power to become the children of God. Hallelujah. Naging one tayo because we believe and we trust in it. The cross represents faith, an everlasting Christian symbol of trust, confidence, and comfort. Yung cross na yan ay simbolo kasi pinag-join na yan. Tayo na yan, di ba? Na kasama na natin si Jesus Christ. We are one in our Lord Jesus Christ. Mayroon ang cross nagre-represent ng ating pananampalataya at everlasting Christian symbol of trust, confidence, and comfort. Amen? Ay kung hindi yan cross, ano kaya yan? Ano kaya kung bumo nakalagay dyan? Meron ba kaya pananampalataya dyan? But yan ba ang simbolo ni Jesus Christ? Yung bumo, iskan, hindi po. Ang simbolo niya ay cross na tayo ay pinagsa. Bumaba siya para tayo kanyang iligtas. So ano yung angkla? Angkor, support, literally, ang angkor o angkla is support to hold steady in trouble. Okay. Nakakita na rin ng barko. Have you seen a ship? Have you seen yung bangka, di ba? May mga angkla yan, di ba? Ano ang purpose ng angkla? Para huwag tangayin ng hangin, para huwag tangayin ng alon ang bangka. Amen? Amen po ba? Naunawaan ba? So itong angkla na ito ay sumusuport doon sa barko. Diba? Pag yan na iginano sa dagat, parang bumaba niya kaya, ano? Tapos, ayan ang hawakan, papunta na sa barko. Okay. So, tayo na mga Kristiyano, sino ang nag-hold sa atin? Sino ang nag-hold sa atin? Sino ang nagsusupport sa atin para huwag tayo mapalayo sa relasyon natin sa Panginoon? Amen? Para ang angkla ay nagsisimbol ng to support. Ang ating Panginoon ay nagsimbol ng ating support niya tayo. Tayo ay kanya tinutulungan para huwag tayo matangay ng mga gawa ng kaaway. Alam niyo, mas grabe ang temptation sa Kristiyano. Naniniwala ba kayo? Mas grabe ang temptation ng kaaway. Dati, kasi ganito yan eh. Okay, sabihin natin, ikaw ay dating sugaron. Nawala na yung desire mo sa pagsusugal. Eto ngayon si kaibigan. Dumaan ka sa, Mari, halika muna, pasok mo ng kaka muna dito, o kapatid, o kaibigan. Meron tayong laro. Eh, yung pala, tutong 8 ba? Tutong 8 man tawag doon. Kung ano-ano ba ang nangyari. So, mangyayari talaga yan sa atin kasi ang kaaway ay napakalakas din. Amen. Yung mga bisyo na napagtagumpayan mo na, halimbawa, sugal,
halimbawa, pagiging lasenggo o lasengga, o sugarol, o chismosa, o chismoso, napagtagumpayan mo na yan. Dumating ito si Satanas. Dumating ang kaibigan mo na ano pala si Satanas. Instrumento pala siya ni Satanas. Kasi hindi naman siya pananampalataya, di ba? Talagang sisirain ang buhay mo. Amen? Amen. Ibabalik ka talaga niya sa dating buhay. So, tulad, aanuhan ka pa ako nung naging born again. Ako tapos sa church, dala ko yung Bible. Itim yung cover ng Bible ko. Sabi ng mga kapitbahay nung habang naglalakad ako sa kansa, "Hoy, praise the Lord!" Sabi ko naman sa akin, tinutuya ako. "Hoy, hallelujah!" Sabi ko, sige kayo. Naalala ko sabi ng pastor, ang praise the Lord daw, pag one praise the Lord is 1,000 times na nagpupuri ka. Alam mo, sagot ko doon, "Ay, salamat kapatid! Dahil pinuri mo ang Diyos ng 1,000." So, after that, hindi na siya sa akin, hindi na niya ako tingnan. So, tuloy-tuloy rin. Kaya, kailangan maging malakas tayo, maging matatag tayo, kasi ang tao ay napakalakas. So, this time, the greatest Islam is none other than our Lord Jesus Christ. Ang puso natin, eto. The eternal symbols of love or charity, in giving love, we manifest God's love and we fulfill our own destiny. Ang puso, alam nga naman ang pag-ibig ilalagay ni Lord sa ating isip, di ba? So, ang puso ang nandito. Ang puso, mayroon tayong feelings, mayroon tayong emosyon, mayroon tayong nararamdaman. So, sa buong mundo nga, ang puso ay recognize sa nagmamahalan, di ba? Sa mundo. Pero tayo, bilang mga mananampalataya, ang ating puso, ginagamit natin sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Alam natin na God's love, nagmamanifest sa atin o nakikita sa atin ang pag-ibig ng Diyos, na alam natin kung saan ang ating destinasyon. Amen? Alam mo ba kung saan ang destinasyon mo? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? So, ikaw na nakaalam na ikaw din na mag-e-effort niyan. Hindi si tatay, hindi si nanay, hindi si ate o hindi si kuya. Ikaw mismo mag-e-effort para ikaw ay marating mo yung destinasyon mo sa langit. Amen. Kaya kung ang puso mo punong-puno ng galit, ang puso mo punong-puno ng insecurities, kailangan mo wala yan. Ilagay talaga natin na, Lord, ako talaga ay darating, makakasama mo ako talaga, Panginoon. Kaya tulungan mo ako, Panginoon. Amen. Hindi po yung ating isip, kundi ang ating puso. So, the eternal symbol of love or charity, in giving love, we manifest God's love to fulfill our own destiny. So, tayo mismo ang mag-e-effort para ma-fulfill natin ang ating destinasyon. Para kayong ganito, mapunta ka ng, halimbawa, ibang bansa. Okay. Bago ka makarating sa ibang bansa, ang rami-rami mga requirements, di ba? Di ba? Mag-e-effort ka talaga, di ba? Naranasan mo yun, bago ka makarating sa ibang bansa. Maraming effort para marating mo yung mga, ibang bansa. Ganon din tayo sa ating our effort para ma-fulfill natin ang ating destinasyon pagdating ng araw. Andiyan na si Lord sa binalikan tayo ng Lord. Wala na tayong dapat ikatakot kasi nag-effort tayo, alam natin sa ating puso, punong-puno ng pagsunod ng pag-ibig ng Panginoon. At yung mga dumi-dumi din sa puso natin, kunti-kunti yan, inaalis. Kung gusto mong ipaalis. Pero kung ayaw mong ipaalis, sige lang. Ay, hindi ka naman magtatagumpay sa ating gusto kamutin, gusto mong puntahan. Kasi hinahayaan mo pa rin ang kaaway ay nag-stay sa ating puso. So, subukan natin na kung ano man yung naman sa puso natin, alam natin hindi ka lumulubod sa Panginoon, kailangan matanggal na yan. Amen? Kalimutan o ano yan. Okay, next. Next is, okay, sabi sa John 3:16, Jesus is an expression of God's
indescribable love for the world. Anong ibig sabihin ng indescribable? Diba, describe, diba? Nag-describe. Paano yung indescribable? Sige na. What is indescribable? Yung describable means describe. Pag-i-describe mo, masasabi mo, okay, kunyari, puno anong klaseng puno ng mangga, anong klaseng dahon, mag-i-describe mo. Pero itong pag-ibig ng Diyos, hindi ito may-describe eh. Amen? Paano bang, sabi na nga, okay na anak, pumunta ka lang. Hindi ma-describe ng, indescribable nga eh. Hindi ma-describe ang totoo na pag-ibig ng Diyos. It is real. Amen? Nang ibig sabihin, indescribable love for the world, meaning all of mankind. Imagine, nag-isa siya para pahirapan siya, para dumaan din siya sa dumaan siya sa matinding hirap. Napanood ba niyo yung Passion for Christ? Napanood ba niyo yun? Passions for Christ. Opo. Mas grabe pa dyan ang totoong yung ginawa ni Jesus Christ sa totoong buhay. So, yun ay pelikula lang yun, pero maiyak-iyak ka na. Kung totoong mahal mo si Jesus, maiyak-iyak ka na. Mag-iisip ka, ay ganun pala. Ako pala iniligtas dahil sa akin. Oh, mas grabe ang ginawa ni Jesus Christ sa krus sa Kalbaryo. Next, anong ibig sabihin ng so dito, Jesus ang expression of God's described or indescribable love for the world, meaning all of mankind. Pag sinabing propitiation, isang bagay na siya yung nag-sacrifice para sa atin, nag-propitiate, or He is the atoning sacrifice. Hindi pwedeng every mahal na araw may nagsasakripisyo doon sa punta ka sa Bulacan, ang daming nagpapasa ng cross. Mayroon pang may nagpapako ka sa cross. Yung pala may anesthesia yun. Kaya hindi nasasaktan. May anesthesia yun, di ba? May nagpapako ka. May anesthesia yun. Papayag ka ba doon? Papakuhan ka ba? Papayag ka ba doon? Siyempre may anesthesia yun. At saka, siyempre, hindi naman siya Panginoon. Hindi naman siya si Jesus Christ. No? So, atoning sacrifice, walang iba kundi si Jesus Christ. Hindi yung tao. Kaya huwag kayo maniwala. Panoorin ang ngalan yun doon eh. Amen? Di ba mas nakakaawa yun na nagsasakripisyo, tapos may palo-palo pa. Di ba? Mayroon pang mga kung ano. Mayroon nga ako narin, hinaano naman. Ang palo ko sa likod. Di ba? Hinaano naman. Kasi, pala nagkaro lang siya, nagpapakita, nag-demonstrate. Namalik naman ang demonstration na yun. Okay. Next is, tingnan natin. Sa 1 John 4, verse 4, 9 to 10, sabi dito, in this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world, so that we might live through Him. O, di ba? Pinag-isa tayo, nakipagrelasyon na tayo sa Kanya. Amen? So tayo ay naninirangan na sa Kanyang piling. In this love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our soul. Alam nyo, masasabi ko ba na, I love you, Lord? Sa salita pwede. Pero talagang sa totoo, masasabi ko ba na, in this love na, sabi dito, in this love, not that we love God, kasi hindi natin kaya ito. Hindi natin kaya ng, Lord, mahal na mahal talaga kita. Lord, kahit papatayin ako dahil pagmamahal ko sa'yo, hindi mo kaya yun. Kundi ang ginawa ng Panginoon, but He loved us. Amen. Hindi tayo yung mag-sacrifice sa ating kaligtasan, kundi ang Panginoon Jesus ang siyang nag-sacrifice para sa ating kaligtasan. So, godly love, eto na, godly love in a person's life is a sign of being born again. Paano natin ipakita? Ang maka-Diyos daw na pag-ibig sa isang tao
mananampalataya ni Kristo. Amen ba? Nagawa mo na ba yung sa iyong kapitbahay? Nagawa mo na bang ang pangangailangan ng kapitbahay mo? Alam mo, yun na lang ang pera mo. Nakita mo sa kapitbahay mo na wala kang pera, walang pambili. Nagawa mo na ba yun? Na yung mayroon sa iyo ibinigay mo? Amen ba? Alam mo sa ano? Doon sa akin binibilan ng gamot na butika. Bumibili ako ng gamot. May pumasok na gano'n. Eh, siyempre, ang iba, lumayo. Doon sa loob ng butika, lumayo, siyempre, medyo may diferensya. Ako naman, lumapit. At sabi ko, ano bibilhin mo? Sabi niya, ito, may papel. May payo siyang papel, pero hindi naman reseta. Hindi naman tinatanggap ng butika dahil kailangan ang reseta. Sabi ko, tindera sabi, magkaibigan ba kayo? Magkakilala ba? Sabi ng mama na may depression, ay, hiwalay na kami ngayon. Hiwalay na kami ngayon. Sabi ko, may sira. Kaya yung mga tao sa akin nasa loob, nakatingin sa akin. Sabi ko, huwag na yung pansinin yan. Dapat ipakita natin na. Kasi grabe ang problema niyan. Sabi ko, grabe ang problema niyan. Kaya ipakita natin yung ating pag-unawa. Kaya, tuwing danan ako sa butika, nakita ko ng mga tindera ng drugstore. Hindi nila ako makalimutan. Kasi yun na nga. Ano mo siya? Sabi ko, sabi ay, hiwalay na kami ngayon. Break na kami ngayon. Sabi ko, hallelujah. So, ibig ko sabihin dito, paano natin ipakita natin ating buhay sa ating kapwa, ang ating pagmamahal. Ikaw nakakaalam yan. Amen ka. Kung ready ka na ipagkaloob mo yung mga bagay na nawala sa Kanya, ibigay mo. Kasi ang Diyos ang magbabalik niya sa'yo. Amen? Hallelujah. Those who truly love God will act on that love towards other people. Meron na ba tayo dito? Pag-ibig sa ating kapwa? Amen ba? Parang lang lagi, amen. Okay. So, kailangan pag-aralan natin at tingin natin sa Lord na, Lord, tulungan mo naman ako na maibigin ko yung aking kapwa o ibagin ko yung hindi ka ibig-ibig. Minsan galit na gilat ka doon sa tao. Pero kailangan patawarin mo yun. Dahil pag-ibig ang pinag-uusapan, iniligtas ka ng Lord, ano ba i-share natin doon sa kapwa nating iniibig? Magpatawad tayo, amen? Maraming ako, matagal ako hindi nagpatawad. Inner healing lang ang nangyari. Pag sinabing inner, dito talaga sa puso. Talagang tinatawad ko. Kasakasa. Okay, so next. Sabi dito, next is, eto na. Balikan natin yung mamaya. So God's love in the Bible is often described as, walang condition ang pag-ibig ng Diyos, very unconditional and, endless, walang katapusan. Merong endless love ba? Meron parang endless love. Ang very endless. Walang katapusan. Kung mayroong forever, mayroong endless na love. Amen? Naniwala ba kayo na may type of forever love? Forever. Amen? Amen. Marami nga dyan, mayroon akong nakilala na namatay na lang sila mag-asawa. Diba? Mayroon akong nagpanahon sa Facebook. Namatay sila mag-asawa, nakaganong yung nakayakap yung lalaki. Matanda na sila. Sabi ko, oh Lord, napaka-bless naman ito. No, parang naramdaman ko, ano kaya? So, hallelujah, praise God. So, God's love in the Bible described as unconditional and endless. A love that transcends human understanding. Alam niyo, transcend. Ang alam lang natin na pag-ibig ay hanggang doon lang, pero yung pag-ibig ng Diyos, higit pa doon. Nag-transpass, nag-transcend pa, nag-sumusubra, lumalagpas sa ating kaalaman. So kung ang alam natin lang, ay yung gando lang, ang alam ng Diyos pag-ibig grabe. Kaya nga ginawa niya si Lord, si Jesus na taga-pagligtas natin. So ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa Kanya, sa atin. So the divine love is not based on our action. Tama ba? Or worthiness. But
freely given to all who seek. Ito yung resulta. Ito yung result ng pagsisik mo. Nandito ka sa Light of Life Church. Amen ba? At hindi lang ikaw, mayroon ka pang nasama. This is the result of your love to God, na ayaw mong hayaan na ang kapwa mo o pamilya mo ay mapahamak pa. Kasi alam mo na ang totoo, na there is only pupuntahan ng tao kundi ang langit at ang impyerno. At ayaw natin naman punta sa impyerno. So, this is freely given to all who seek Him. It's a love that forgives, redeems, and restores, offering hope and comfort in times of need. So, dito sa mga bagay nito, sino dito ang buhay, magulo ang buhay, sinang-sira na ang buhay, gusto na magpakamatay, nire-restore tayo ng Lord sa pamagitan ng kanyang pag-ibig. Ang Diyos ay nag-o-offer ng kanyang pag-asa na tayo ay may pag-asa. Kaya yung mga tao na siguro mayroon kayong nabantaan na yung na naging Christian na siya, magpulog sa tulay. Siya ay magpatulog sa tulay, magpapakamatay. Nilapitan siya, hindi natuloy ang kanyang pagpakamatay. Nilapitan siya ng isang Christian. So ngayon, siya na ngayon ay isa sa mga dito ng Panginoon. And maliban that, it comforts times of need. So kung kayo may mga problema, nagpapanik ba tayo? Nagpapanik ba tayo pag may mga problema? Hindi tayo dapat nagpapanik, kundi iluhon. Mag-pray tayo that God is the great provider. Amen? Hindi mo nakikita. Minsan, pinakikita. Minsan, inaalok talaga ni Lord na pray ka ng pray, wala ka nang nakikita. Pero hindi mo alam, may nakaready na si Lord para sa iyo. Amen? Kasi minsan, tinitesting lang ang ating pananampalataya. Iba kasi yung pray lang, Lord, bahala ka na sa buhay ko. Paano ba makakilo si Lord? Kailangan manalangin ka talaga ng totoo sa puso mo. Tapos, isang linggo na, Lord, wala ka naman hiningi ko sa iyo. Ay dadagdagan pa ni Lord na another 1 week kasi hindi ka na naniniwala. Amen ba? Kaya kailangan pag nag-pray ka, tanggapin mo, Lord. Sabi doon sa, Luke pa yun, na what things soever you pray, what things soever you desire, pray and panalangin ka at tanggapin mo na at manampalataya ka tanggapin mo na nasa iyo na. What things soever you desire in your heart, pray and accept that you will have it. Amen. So, ibig sabihin, sa Christian, sa mundo, to see is to believe. Pero sa atin, to believe first, and then we will see the result. Amen? So, yun po ang tanda natin. Hindi tayo to see is to believe. So, the ultimate expression of God's love is seen through Jesus Christ, who sacrificed Himself for our sins, demonstrating the depth of His unconditional love for humanity. Talaga kung isipin talaga natin, mga kapatid, yung ginawa ni Jesus Christ doon sa krus sa Kalbaryo, na siya ay naglalakad, pinapalo, pasan-pasan ang krus. Grabe, may pang-around siya. Imagine mo yung kapatid, para sa iyo yan, ikaw yung dahilan, ako ang dahilan. Tayong lahat ang dahilan. Amen? Bakit kailangan niya gawin yung pag-sacrifice siya? At yung pagdarating natin mga henerasyon, yun pa rin ang dahilan. Si Jesus pa rin ang dahilan sa pagmamahal niya sa atin. Glory to God. Hallelujah. And then, ito yung kanyang ministry. Jesus ministry. Throughout Jesus. Ito yung kanyang ginawa, yung kanyang demonstration. Ito yung kanyang expression of His love. No? Sabi dito, throughout Jesus ministry, we see tangible example of God's love. Pag sinabing tangible, nahahawakan, di ba? Very tangible. Wala mang pinipili si Jesus Christ kung anong klaseng uri na sa libero ko. Nakita ko niya, nanaknak na yung
yung ano, hahawakan niya para very tiny, hawakan niya. Ikaw, bilang pastor, ako, bilang pastor, may nilapit sa akin na hindi ako mamalaki ha, kundi patutuko lang ito. Talaga nakita ko sa puso ko na marunong na pala ako mamahal. May babae doon sa dati kong, doon sa pinupunta ko doon pa, nakasaya ako sa Bulacan. Lumapit sa akin yung babae, dala-dala ka ng anak. Pastoral, pag-pray mo naman yung anak ko. Alam mo, yung anak niya, nagnanak yung sugat dito sa ulo. Parang hindi ko kaya nahawakan. Pati buhok niya, pati braso. Talagang grabe yung kanyang sugat sa katawan. Nag-alamanin ako, pero Lord, kailangan ikaw maluwalhati sa pagkakataong ito. Hindi ako. Talagang pinag-pray over ko yung bata. So, after that, nung makita ng nanay, marita ng population, na ginawa ko yun, hindi na sila nahiyak na dahil doon. So, bagos ako ay inimbita nila sa kanilang mga bahay para ipag-pray ang kanilang mga pamilya. So, my point is, yung darating sa inyong mga buhay mga kapatid, kung ikaw tinawag kahit hindi ka pastor o ano man, kasi mayroong puso tayo bilang mga Kristiyano, walang others, amen? Huwag kang mahiya. Huwag kang mag-atubili. Lalo na pagkita sa'yo, may amoy-amoy na yung pasyente ng oron. Kailangan yung gawin, pag-pray over. Hallelujah. O yung sobra ng kapangitan, sobra ng kapayatan ng lalapit sa iyo. Taros, buto, balat na naman. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Kailangan gawin mo sa pag-ibig namin sa ating kapwa. Kasi umiibig tayo kay Jesus. At inibig tayo ng aming Panginoon Jesus. Ano ba yung mga ano nila? Ano ba yung mga ministry? Sabi dito, one powerful demonstration of His love seen in history of woman caught in adultery, where Jesus offered forgiveness. Si Jesus ba nagalit pa doon sa babae na adulterer? Nagalit ba? Hindi. Hinatulan ba siya? Hindi. Kundi ang ginawa niya, He offered His forgiveness and mercy instead of judgment and condemnation. Yun ang dapat natin gawin, mga kapatid. Pag nakita natin kapwa natin, pero tayo kaibigan na ganyan ang kalalagayan, huwag mo siyang hatulan, sobra ka naman. Ikaw, grabe ang ginagawa mo, kundi ipakita mo ang pag-ibig. Ipakita mo, ipadama mo ang pag-ibig na may pag-asa tayo. Amen? May pag-asa tayo na babaguhin. At huwag kayong takot doon sa mga nangyayari sa buhay natin, mga nakaraan natin. Sabi nga, kung ano ang kasalanan mo, kanyang bubulhin yun, di ba sabi? At kanyang mo rin maging pula. Wala na paalaala, pinalimutan na ni Lord ang ating mga kasalanan. Ako, maraming kasalanan ko, pero alam ko, pinalimutan na ni Lord. At ako ngayon ay minahal. Ako ngayon ay ginagamit para siya maluwalhati ko. Amen! Amen! Hindi po tayo lahat. And then, sabi dito, the act showcases God's unconditional love and grace for all. Additionally, Jesus' healing miracles exemplify God's love in action as He reached out to those who were suffering and marginalized. So, ano pa ang mga ginawa ni Jesus Christ? Kanyang ministry, sa kanyang God's expression of love. Healing, di ba? Yung mga healing miracles ng Himala. And through restoring sight, yung, di ba napag-aralan natin, di ba yung ulat, si Bartimaeus, no? Restoring sight to the blind, healing the sick, and even rising the dead, binuhay pa ang patay. Jesus showed that God's love encompasses physical as well as spiritual restoration. Kanya nang minagaling physically, ni-restore pa ang kanyang spiritual life. Grabe! Di ba tayo din yun? Amen? Amen. Hallelujah. And these acts of compassion not only demonstrated His divinity, but also emphasized how God's love is transformative force that brings hope and wholeness of all who believe. Pag sinabing transformative force, puwersa yan, di ba? Sa ayaw mo sa gusto, matatransform talaga yung kung healing, kung
ano yung binigay sa atin ng Lord na ministry or gifts, magta-transform, maipapakita talaga yan. Magta-transform talaga by force. Transformative force that brings hope and wholeness to all who believe in Him. Hallelujah! Amen. Mayroon ako nag-forward ako sa isang kalsada, isang barangay. Dami, nakaupo. Lumapit yung lasing, lalakad yung lasing, galing sa labas. Sabi ba naman sa akin, ano yan? Ako pang nilapitan, ano yan? Tumigil na kayo dyan. Sabi. Ay, lasing. Lasing yung ano. Lasing yung mama na lumapit sa akin. Hello. Yes. Okay. Habang nandun siya sa akin, lasing. Di ang ginawa ko, ay lasing. Ay di, ginano ko siya. Sabi ko, Jesus name, lumayas ka. Stricto na kalasingan. Lumayas ka sa tao nito. Alam mo na-slay siya. Yung sinabi ko lang. Pagkatapos ng mamahispasan, anong nangyari sa akin? Sabi ko, mahal ka kasi ng Diyos, kaya pinalapit ka dito. Maupo ka para makilala mo si Lord. Minsan may mga paraan na akala mo nakakatakot or ano, hindi pala, may purpose si Lord. Amen. May purpose ang Panginoon. So, meron din po tayo. Akala natin, yung transformative force na yan, minsan natatakot tayo kasi natatakot. Pero yung transformative force na yan, siyempre yung transformative na galing sa ating Panginoon, yung transformative na galing sa kaaway. Dahil galing na tayo dyan, hawak na tayo dati. Pero na-transform yung by force yung gusto ng Panginoon sa ating Panginoon. So, love is, okay, ito na, ang meaning. What is love? Balikan ko yung ano. Yung kanina, pinasa natin sa the three remains, faith, hope, and love. Okay, ito yung bago yun. Okay, sabi dito, what is love? Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Pag sinabi, it does not envy, huwag ka maingit kung anong blessing ni Lord sa Kanya. No? Huwag ka maingit kung anong mayroon sa Kanya. Kasi, yun ang pag-ibig. Bibigay din sa Lord. Yan. Ang daming, sabi nga, mga kapitbahay, pag mayroong kapitbahay ng isang bagay na wala sa Kanya, iwa mo siya. Hindi naman. So, we should not be in. So, ang love daw ay hindi. Diba, ingit yan? Tama ba? It does not, hindi kapag mataas o mapag, diba? It does not proud. Dapat tayo maging proud. Maging pagmayabang natin si Lord, hindi yung ating sarili. Kasi wala tayo magagawa. Wala tayo sa karapatan. Wala tayong karapatan para magmayabang tayo. Kailangan si Jesus ang mapataas sa atin. It does not dishonor others. O ito, ano bang mga attitude? Minsan, nung wala pa tayo kay Lord, kung paano niya saktan yung kanyang kaibigan, sa maraming tao. Dishonor yun. Kasi wala naman talaga ang love ko sa'yo. Para magusto mo lang ikaw lang. Pero, ngayon, hindi na tayo ganyan. Instead na i-dishonor natin yung others, alisin natin yung peace. Amen? Ano natin ang pagmamahal natin. It does not self-seeking. It is not easily angered. O sino dito mabilis magalit? Kung high blood ka, hingin ko kay Lord, alisin mo na yung high blood ko. Kasi pag high blood ka, talaga mabilis ka magalit. No? Pray mo na, huwag ka ma-high blood. Lord, tanggalin mo yung pagiging high blood mo.
So, self-seeking. Hindi ka nag-self-seeking, hindi ka nagiging maka-sarili. No? It is not easily angered. It keeps no record of wrong. No record of wrong. Siyempre, sisikapin natin na huwag tayong magkamali. Amen. Nasa harapan ng Diyos, kahit na mayroon, no record pa rin yun. Kasi nandun yung ating pagpapalay sa Kanya. Hallelujah. Sabi nga doon sa 3 January 7, pag sinabi mong perfect ka, nagkakasala ka. Diba? So, dito, pag sinabi it keeps no record of wrongs, sikapin mo na maging taluhod-luhod ang ating ginagawa kay Lord, kahit na tayo nagkakasala. Love does not delight evil, but rejoices with truth. Ito, evil. Hindi tayo natutuwa sa mga gawain ng kaaway. Amen. Kasi Satanas. Amen ba? May mga, alam mo rin yung mga kababayan. Sister, taga-Masbate yan. May mga kababayan ako dito. Ay, kulang na. Sister, thank you. Okay. So, love does not delight in. Hindi tayo natutuwa sa gawain ng kaaway. So, natutuwa pa ba kayo magsugal? Hindi na. Magtaya. Hindi na rin. Amen. Sugapin natin. Amen. Na mawala yung mga pina-aadlikan natin ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. And then, sa halip, mag-rejoice tayo with the truth. The truth shall set you free or set us free. Ang katotohanan ang siya magpapalaya sa atin. Kaya nga, sa mga kaso, sabi mo ng katotohanan, makababawas pa yung, tawag ko? Suspension. Oo, suspension. Kasi nagsabi ka ng katotohanan. Okay, praise God, hallelujah. It always protects. Love protects. Always trust. Always hope. And always perseverance. Wow. Ang pag-ibig daw, ano doon yung protection, ano yung trust, ano yung pag-asa, ano yung pag-perseverance. Pag-perseverance. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. So yun po ang sinasabi ng pag-ibig. Sa Tagalog, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi kainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspan ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitira ang lakas. Amen? Wala pa lang muna natin ito. Grabe. So ito yung mga values na gusto mangyari sa ating buhay. Ito yung mga attitude o character na dapat makita sa ating mga buhay. Kanino, sino titingin? Si Lord at saka yung ating expression sa ating kapwa because of our love. Praise God. So, mayroon na ba kayong patibig pag-ibig sa Diyos? Every Sunday ba, kahit na marami kayong labahin, marami kayong gagawin, inuuna ba natin ang church? Amen. Amen. Praise God. Ako mga kapatid, kahit na magugutom mo yung aking tuta, no, wala akong pakialam. Lagyan ko lang ng pagkain, no, may tuta na naman ang palit, kasi naman tayo una. Lagyan ko lang ng pagkain, bahala ka niya sa buhay mo hapon. So, kasi unahin ko talaga ang ating gawain. Amen. Glory to God. Next week, siguro, one of my pastor will come here to attend next week. Supposed to be now, but sabi ko, it's too late na kasi pagkabalik ako dito, kaya next week. His brother is in Switzerland and he wants that his sister will attend churches because in Bulacan, parang ignore siya doon sa mga churches. No? So sabi ng brother niya, you go to Pastora Alice and to join
They are in the church. So, yun. So, this coming, meron akong kasamang pastoral din yun. Kaya lang, parang inano siya, binuli siya. Namuli siya ng mga kapwa pastor. So, gano'n na lang ang feeling sa may kawawa naman ito. Ito ginagamit ng Lord pagkatapos walang magawa. Kaya kailangan ma-restore siya. Amen? Okay. Thank you po. Thank you, Lord. Tayo na nalaman. Thank you, Lord. Maraming salamat sa mensahe ng Panginoon na nawa. Tutunan namin kahit paano, Lord, kayo kami tutunan tungkol sa pag-ibig, sa aming kapwa, lalo higit sa lahat. Napakasalamat kami sa expression mo, Panginoon. Panginoon namin amang bilang si Jesus Christ, Panginoon ang naging expression of love towards us for our salvation and for our hope, for our comfort, for everything, Lord, that you have promised. Thank you so much, Father God. We give you all the thank for Panginoon. Hallelujah. All the glory in Jesus' mighty name. Amen.